Hello mga loves! Another day, another ganap na naman tayo for today's video. Ngayong araw nga pala ay magluluto ako ng pansit para sa almusal namin. At dahil nga Sunday ngayon, natutulog pa nga si Daddy at ang anak ko. Kaya naman hinayaan ko na lang din muna sila matulog para paggising nila ay kakain na lang. Bumili nga pala kami ng pansit tsaka ng gulay kagabi para hindi na rin kami pumunta sa bayan ngayong umaga. Dinamihan ko na nga rin yung binili ko na gulay dahil nga gusto ni Daddy na maraming gulay sa pansit. Kaya naman bumili ako ng halagang 30 pesos at kasyang-kasya naman yon sa 1/4 na pansit. Inilagay ko na nga lang din muna ito sa lagayan para naman mahugasan ko na rin ito. Nagayat na nga lang din muna ako ng sibuyas at bawang at ginayat ko nga lang din ito ng maliliit. Konting bawang lang talaga ang nilalagay ko kapag nagluluto ako dahil nga hindi naman talaga ako mahilig sa bawang. Kaya naman asahan nyo na kapag ako nagluluto, konting bawang lang talaga nilalagay ko. Nang matapos ko na ang gayatin ng mga sangkap ay isinalang ko na nga yung rice cooker. Sa rice cooker na lang din kasi ako magluluto dahil nga may laman pa yung kasirola namin at hindi rin naman kasya sa maliit na kawali namin. Meron naman kaming malaking kasirola kaya nga lang sobrang laki naman nun. Ginisa ko na lang din muna pala yung sibuyas at bawang saka ko hinugasan yung gulay. Nuna ko palang lutuin yung gulay dahil nga half cook ko lang ito at tatanggalin ko rin ito kapag okay na siya. Dito ko na lang din kasi iluluto yung pansit dun sa matitirang sabaw. Ganito kasi ang paraan ko ng pagluluto ng pansit. Kaya naman nakadepende naman sa inyo kung anong paraan nyo lulutuin yung pansit na gusto nyo. At habang pinapakulo ko nga yung niluluto ko hinugasan ko na lang din muna yung pinagkainan namin ng gabi. Hindi ko na rin kasi nahugasan dahil nga anong oras na rin kami nakakain at tinamad na rin ako hugasan ito. Alas 11 ng gabi na kasi kami nakakain dahil nga nag-brown out dito at hinintay pa nga namin na bumalik yung kuryente bago makapagluto. Sinundo din kasi namin yung anak namin doon sa kaibigan ko at doon na lang din muna kami nagpalipas ng oras habang wala pa yung kuryente. Halos 2 hours lang din naman na wala yung kuryente kaya naman nung nagka-kuryente na umuwi na agad kami para makapagluto na rin ang hapunan namin. Sabi nga ng kaibigan ko, doon na lang din muna kami matulog habang wala pang kuryente dahil wala naman sila doon dahil nga panggabi ang trabaho nila. Hindi rin naman kami pumayag dahil nga hindi pa rin kami kumakain at hindi pa nga rin ako naliligo ng mga oras na yon. At isa pa, 2 oras lang din naman daw mawawala ang kuryente kaya naman hihintayin na lang din namin na bumalik para makauwi na rin kami. At nang matapos na nga pala ako maghugas ay binalikan ko na nga rin yung niluluto ko at tinimplahan ko na nga lang din muna ito para naman magkalasa. At na maging okay na nga ito ay sinalin ko na nga rin muna ito sa plato para naman hindi ma-overcook. At nung pagkaalis ko na nga ng gulay, ay nilagay ko na nga rin agad yung pansit para naman lumambot na rin ito. Hinalo ko na nga lang din muna ito at hinayaan ko na lang muna kumulo para naman mailagay ko na rin yung gulay. At nang kumukulo na nga ito at malambot na nga rin yung pansit ay inilagay ko na nga rin yung gulay. At hinalo ko na nga lang din muna ito bago ko pinatay yung apoy para naman hindi masobrahan sa pakakaluto. At ito na nga po pala yung pansit na niluto natin. At yan na lang po muna for today's video. Thank you for watching everyone. Ingat and God bless.